Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
stripes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatili, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas! Ang oras! Alas 10:09 ng gabi! Wala. Ba't wala? Anyway, bakit wala siya? STG Showbiz Talk Ganern! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH. Yes! Magandang
magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay naman! Sasaya! Tawagin na natin. Yes, ang amin pong iginagalang, pinagpipitaganan at pinakamamahal po namin. Yes. Si sabi ko na Chadel. Uy, Gorgie! Hello po, Tito Louie Alejandro, sorry. Tito Gorgie, Nagkamali Tito tuloy Louie. ako. Ayan, nakahirap tuloy. Coming to you live in Arizona, USA. Yes. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Nabubata sa inyo magandang umaga, good afternoon, na ibang rabi iyo amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Yes. Gorgie, iba-ibang time zones natin dahil tayo ay Worldwide! Yes! Magda kayo. Ang intro ha. Chadeli ha. Super tanda ha. Pero Pagkatapos Tito Louie, Pero ginagalang yun, Tito Louie. ginagalang. Oo nga. Pinagpipitaganan nga. Diyos Kasi nung ko. ginagalang, pinagpipitaganan, Ikinunet mo lang yung galang. Siyempre, Chadeli na yun. Tapos after Siya Chadeli. Louie, pwede naman Tapos after Chadeli, ikaw na. Chaluwi. Chang. Gusto mo namin tawag. Uy, ano gusto nyo, Tito Louie, o Chang na lang din? Chang na lang kayo. Sa Tito ating mga Louie, no? listeners po, anong gusto ninyong itawag natin kay Tito Louie na talaga Chang ngayon? Louie? Tito Louie na lang. Makilala Tita siya. Louie. May nagmamay-ari na yung Chang. Si Amia Perez, di ba? Si Ami Chang Perez. Oo. Tito Louie na lang. Diyos ko. Tito Louie You look so talaga. cold. Bakit? Bongga kayong dalawa. You look so colorful, beautiful, gorgeous, and fabulous. Yun Kasi na. naman po, alam niyo naman ang mga thunders na feeling Yung mga may feeling sakit. bagets pa, may sakit pa at You guys look good. at atakihin Ngayon pa. ako, honest. Uy, alam mo, pero sa totoo lang, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga listeners, sa ating mga suki talaga, sa mga pinakamamahal nating naging parang part na talaga ng ating pamilya at ating programa. Kasi concerned din sila sa atin, concerned din sila sa akin dahil parang hindi sila nasanay yung nangyari sa akin last Friday. Ang pangit pala talaga yung pag nagpa-panic attack ka, tapos yun nga, huli ko lang sa Google ko at check ko yung mga symptoms. So tama nga, sinabi sa akin ng kaibigan din natin si Salvia, sabi niya, baka ano yan, yung tension, headache, may mga ganun. Sa totoo lang, sa ngayong panahon, ang dami ng mga pangalan yung mga sakit. Dati naman, di ba, masakit na yung ulo yan, ano lang yan, di ba, may mga ganun, di ba, sakit lang ng ulo, ganun ang mga sinasabi. Ngayon, kung ano-ano ng mga termino ang tinatawag, di ba? At saka, di ba, parang at saka pagka medyo malungkot ka, di ba, parang ang hina-hina ng katawan mo, ang dami-dami mong dinadala, pagka ganun, di ba? Malungkot ka ba, Tita Morley? Bakit ka malungkot naman? Kasi Parang hindi naman nakikita nakikita sa taas ng buhok mo at sa taas ng kilay. Tinago na lang sa Oy, in akin. fairness, ang kilay mo dahil hindi pantay, ha? Ganyan daw pagka may sakit. Pinapantay ko kanina yan, hindi ko mapantay. Oo, ha? Parang iba yung direksyon Alam mo, ng Tito kaliwa Louie, sa tinatangka ko kanan. kanina pantayin yung kilay ko. Pero Oo. I'm not feeling well talaga dahil Ay, kagabi pa kita napansin. Sinilip ko yung programa mo kagabi. Sabi ko, ba't parang hindi ka okay? I'm not okay right now. Wow, ha? English yung Tito Louie, ha? Parang maano Tito Louie? Ay, Saka wag- na natin pag-usapan dyan. Hindi, wag mo pagbigyan. Alam mo, Oo. lahat, hindi naman tayo lang ang dumadaan sa ganun. Marami naman talaga na may dumadaan sa mga ganung phase ng buhay natin. At, well, mahaba-haba pa itong of course, may mga iba pa tayong machichika sa mga susunod na araw, may isi-share ko pa sa inyo dahil hindi ko lang naayos ang pag-edit. May mga ganun din akong tinanong kay Vice Ganda nung kinausap ko siya kanina, nung nakapanayam namin kanina. Kanina po ay nag-celebrate muli si Vice ng kanyang 50th birthday kasama naman ng mga kaibigan sa media. Sa tulong ni RS Francisco ay nagulat siya pagdating niya, meron ng cake at meron na kaagad na pa-happy birthday sa kanya. Ayan, at biglang, yun na nga, sabi niya, sinyortcut niyo pa yung, kasi yung kinantahan naman ng happy birthday, napansin pa niya, sinyortcut niyo yung happy birthday, kasi happy
birthday to you. Ganyan kagad namin. Tapos That's yun it. nag-blow na siya ng candle. 50 years old na nga si Vice at marami rin daw siyang mga nare-realize araw-araw daw ay may mga realization sa kanya. Pero ayaw daw niyang ayaw daw niyang isipin yung mga malulungkot. Ayaw daw niyang kasi sabi niya, ang dami pa raw niyang pwedeng gawin. So, tayo rin naman sa ating programa, marami pa tayong Pero pwedeng kung i-share. minsan, Pwede di pa ba? tayong pwedeng gawin. Dati hindi ako naniniwala dun sa tinatawag na anxiety. Pero totoo pala yung anxiety. Oo, Tito Tamoli. Nagkaroon ka ng anxiety nung una, tapos medyo nawala. Tapos bigla ka uli magkakaroon ng anxiety. Yun pala yung matindi, Gorgie, yung pangalawa. Yung pangalawa kasi mararamdaman mo na parang ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang lumabas ng bahay, everything, ayaw mo. Tapos pag may naririnig kang mga malulungkot na kanta, iyak ka lang na iyak na wala namang dahilan. Parang luka-luka. Ang daming masakit sa'yo. Ayaw mong sumama sa mga party ng mga kaibigan mo. Ayaw mong sumama sa swimming nila. Ay, wala lang. Gusto mo lang yung manahimik ka lang sa bahay. Hindi, may mga ganun naman talaga na mga times na gusto mo lang mag-isa. Gusto mong mag-isa. Oo, pagbigyan mo yun, it doesn't mean na malungkot ka or may mga iniisip ka or what. Kung malungkot ka, ibigay mo yung lungkot na yun. I-ano mo yun, kumbaga sa mag-dwell ka, okay, mag-dwell ka doon sa, kung gusto mo umiyak, iiyak mo. Lahat naman tayo dadaan sa ganun eh. Tapos pag dumating naman yung time na masaya ka, okay, di masaya. Ang nakakalungkot naman, pagka nag-emote na ako sa post ko, sinisira ang binabasag ko yung emote niya. Mas marami pang comment doon sa binasag niya ako kaysa doon sa comment sa akin. Pinapakawalang yan ni Gorgie. Sa edad natin, alam niyo sa edad natin na senior na tayo, it is inevitable na meron tayong mga nararamdaman because it goes with age. Nag-deteriorate na rin ang health natin. Andyan yung high blood pressure, tumataas ang cholesterol, nagka-diabetes, nagka-arthritis. Kaya, sakit-sakit na yung katawan. May mga ganun Hindi na tayo Superman. Oo, may ganun talaga. Buti nga, thank you so much kay Gorgie at kinukumusta niya ako. Kumusta ka na, te? Ano na nangyayari? Okay naman. Dati kami, pag nakikita kami ni Gorgie, nung mga 10 years ago dito sa pisina, kukwento kami ng mga chika ng mga showbiz. Ngayon iba na. Siyempre ganun talaga. Ganun talaga. Napansin ko yung kalagayan na namin yung unang pinag-uusapan namin. Kamusta na yung check-up mo? Di ba nagpa-check-up ka last Saturday? O kamusta na yung mga pinag-uusapan. Kasi Tito Louie, kung babalik kami nakaraan namin mga siguro 10 years ago. Tapos ang pinag-usapan pa namin, mga tech dito, yung gwapo siya. Siguro ano yun, no? Bongga siguro yun si ano, no? Ngayon Tito Louie, iba na. Oo. Hindi na kami nagnanasa. Ay, hindi, nagnanasa pa rin ako, Day. Ang pinag-uusapan na namin, Tito Louie, yung nainom mo naman yung gamot mo. Ano pa may nadagdagan mo? In fairness naman, binawasan yung gamot ko. Nagpa-check up ako, binawasan na yung gamot ko. At yun na nga kanina, pagdating ko rito, ay, tika, sandali, pagin mo ng tubig, nakalimutan ko pala inumin yung gamot ko. Kasi once, sa halip na twice a day, ay naging once a day. Sabi sa akin ni Gorgie kanina, kaninang maga ako na lang daw bahala, hahabol siya. Tapos nakita ko siya, sabi ko, akala ko ba hahabol ka? Sabi ko, ayos na, tinext na nga kita, Gorgie. Hindi kasi tinapos naman nung okay na nakapag-interview na ako kay Vice, wala na, di tinakbo ko na doon. Sila naiwan pa doon at nag-enjoy sila. But anyway, Gorgie, kanina kasi nag-message ako kay Tita Morley. Sabi ko, malilate ako, baka malate ako kasi may Vice gandala ako mamaya. Tapos sabi ko, hahabol ako. Ang sagot sa akin, humabol ka sa Tambol Mayor. Di ba napaka 50s to kanya joke, Day? Ang luma, ang lakas maka 50s. Diba senior ang dating, Tambol Mayor. Ginagamit pa ba yan ngayon? Yung ganyang mga termino, pero alam mo, natutuwa sa Mayor. atin, nakikinig, si Roldan Rias Castro. Si Roldan Castro. Oy, si Roldan, ba't wala ka kaganina? Alam ko, para sa speed yun kanina. Sabi niya, talaga ba, hayaan mong mag-isa ka?
Tama Oo, nga naman. Oo. Ano? Sabi nga, kinumusta rin ni Tita Aida Espiritu si Morley. Sabi niya, si Tito Louie naman talaga kagalang-galang. Sabi ni Tita Aida, in fairness, nung Friday malungkot si Morley Thank up you, to Tita now. Aida. Up to now ba? Sabi niya malungkot ka pa rin Oo, ba? masakit ang pakiramdam ko. Alam mo, irita pa ako sa kanya kagabi. Sabi ko, huwag kang muna mag-phone patch ka, pero huwag ka muna kasi sa alalayan mo ako dahil nahihirapan ako. Nakikita ng tech dito, nanginginig yung kamay ko. Pag nagano'n yung kamay ko, nanginginig. So, ang hirap talaga pag nagpapanik ka. So, hanggang sa nung makauwi ako sa bahay, nung Saturday, Sunday, naging biruan na nila sa akin. Baka mamaya, sabi nila sa bahay, baka may magganyan ka naman, sa mga pakiramdam ko, nahilo ko. Mga ganun-ganun na naman. May mga ganun na naman daw akong nararamdaman. Pagka nagkakaedad ka, Tito Louie, no, ang daming nababago sa'yo, lalo na pag hindi maganda ang pakiramdam mo, maski mga kaibigan mo, ayaw mo muna silang makita. Ay, hindi naman. Ako gusto ko pa sila. Ayaw ko muna sila. Tagbaga parang, tsaka na. Pag okay na ako. Yes, tapos ayun na nga, bumigay na si Tita Morley. Bumigay na si Tita Morley. Pero alam diba, ko, kapag Tito Gorgie, kapag tumatanda isang tao, ine-expect na natin na magkakaroon ng old age dementia. Pagkatapos Alzheimer's, ganun. Ine-expect na natin yan. Oo, Alzheimer, yun na nga sana sunod ko itanong sa Tito Louie. Last weekend, I think may naatinan ka. Ano ito? Member ako ng Medicare kasi once you reach the age 65 sa Amerika, binibigyan ka ng Medicare ng health benefits, medical, dental, vision, ganon. So, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-attend ng isang speaker na may Alzheimer's. He was 58 years old noong na-diagnose na may Alzheimer's. Siya. 64 na siya, may Alzheimer's, pero wala yung simptomas ng Alzheimer's. I mean, parang normal pa rin siya talaga. Nakakapag-drive pa siya. Normal pa rin talaga Ano siya. meron ng Alzheimer's? Oo. Alzheimer na walang sign. Hindi, na-diagnose daw siyang may Alzheimer siya. Hindi pa grabe. Na-diagnose siya na may Alzheimer siya, pero hindi lumalabas No, yung mga 58. symptoms, yung mga signs ng kanyang at the age of 58 years old. Ngayon, tiga Portland, Oregon siya. Okay. Pagkatapos, naging speaker siya, pumunta rito sa Arizona dahil merong medication called clinical test na binibigay na medication para sa merong Alzheimer's. Okay. Ang pangalan ay Lecanemab. Lecanemab. Oo, yun na nga, inano mo kanina. Ginugol ko siya kanina. Chinek ko sa Facebook. Lecanemab. Ano yung Tito Louie? Gamot. Isang gamot na binibigay sa taong merong Alzheimer's. Oo. Pero clinical trial pa lang yun. Hindi pa approved ng FDA. So obviously, gumagana dahil hindi nagdeteriorate yung ang kanyang kondisyon. So sabi pero niya, walang side effects, Tito Louie? Walang side effects? Wala pa. So sabi ko, wow, this is a breakthrough kung baka sakaling aprubahan ng FDA kasi nga, from 58 years old to 64, wala pa masyadong malaking bagay. Na-stop yung development noon. So sabi niya, dapat ito ang gawin niyo, sabi naman ng mga doctors na nakamonitor sa kanya. Sabi gano'n, you better exercise every day. Totoo yun. Lalong na ang Zumba at saka body jam. Kasi yung body jam, in fairness. May eye, hand, and feet coordination. Totoo. Pagkatapos, i-memorya mo yung mga steps. Kaya mag-challenge yung utak mo. At saka totoo ba yun? Yung para balanse ka, yung kung right-handed ka, minsan gamitin mo yung left mo. Halimbawa, yung kung right-handed ka, lagi ginagamit mo yung right mo na kamay. Mag-toothbrush, gamitin mo rin yung left minsan para medyo bumalanse daw yung brain mo or something. Tama. Pero yun daw yung isang dapat para pangsugpo sa Alzheimer. Sabi naman sa akin, Tito Louie, kapag matutulog tayo, dapat daw hindi mataas ang unan natin. Tapos yung paa natin, nakaunan para nakataas para daw yung oxygen at yung mga blood natin ay pumunta hanggang sa ulo kasi minsan daw
nawawala ng... Ako naman ina-advise ako medyo taasan. Lalo na, para kasi lalo na kung may heart condition ka. Ayun, pag nalulunod ka, parang nalulunod medyo taasan mo raw, oo. So yun. Ito pang sinabi niya. So, kapag na-memorize mo na yung steps ng Zumba at saka body Ay, ako jump, memorize ko. nati-challenge yung brain mo. Oo. Pagkatapos, eto na, Day, you have to control your blood pressure. Oo. Ako yun ang hindi ko masyado. Manage diabetes. Sleep well. Ayun ang kauna-unang sinabi niya, you have to sleep well. Yun ang malaking problema ko. Tulog na tayo. Yun ang malaking problema ko, Tito Tulog na Jimmy. tayo. Yung sleep well. Kasi kapag tulog ka raw, merong mechanism na yung katawan na nire-repair niya yung mga sakit mo. Totoo naman. Pero hindi rin maganda yung tulog ka lang ng tulog, ha? Oo. Hindi rin pag Huwag naman yun. Tulog ka lang ng tulog. Depression yun. Oo, iba kasi tulog lang ng tulog talaga. Oo. And at last na sinabi niya, you have to maintain your healthy weight. Ayun. Weight, as in timbang. Kung lahat na yun, alam mo, lahat ang nagpunta, mga seniors. Oo naman, malaking bagay. Oo. Kaya sabi ko, na-appreciate ko naman yung pag-attend ko nung visit na yon, para at least ma-share ko sa inyo kung ano ang dapat, kasi ina-expect na natin din na pagtanda natin, makakalimutin tayo. At pagkalimutan daw, paglalaro ng mahjong. Parang brain medicine mo na rin yan. Kasi ang sabi nga, strategy daw yon. Strategy, totoo yun. Oo, pag So, paglalaro ng tong-it, ano rin yun? Strategy rin, oo. Strategy rin, oo. Oo. Kinikwento ka kanina ni R.S. Francisco, pag nagmamadyong daw sila ni na Vice Ganda, pag natatalo na raw si Vice Ganda ng mga 1,000, mainit na raw ang ulo. Mainit na raw ang ulo ni Vice pag 1,000. Pero mamaya ko na ichichika sa inyo si Vice Ganda, pero sabi ni Conitan Aguilar, yes, I read about it. Lesser chance of dementia pag may new activity ang body kasi the brain is trying to work or learn new things, sabi ni Conitan Aguilar. At hello muna, of course, Miggy Villarvilla, at of course, si Ogie Narvaez Rodriguez, na sabi ni Ogie ay napakabait ko raw. O diba? Son Ramos de la Cruz ng Pampanga. And of course, si Mami Sherry Ramirez. Ang galing mo raw na doktor. Sabi ni Mami Sherry, ang galing mo raw na doktor, Tito Louie. Sabi niya. At syempre, binati na natin si Mami Sherry Ramirez. I'm just sharing. Pagkiin na rin natin. I'm just sharing what I learned. Si Joyce Ramirez. Miss Joyce Ramirez. Hello. Tita Aida Espiritu, hello si po. Nanay Norma Karingan. Ay, Tita Aida, At syempre, one day. ang pambansang nanay na nagagalit kapag hindi agad nabuksan ni Florbe Fernandez transistor. Of Walang iba kundi course. si Linda Asonsa. Linda Asonsa. Ay. Pati natin si Trisita Coronel. At syempre pa si Elsa Bohol Balenya. Isa de la Cruz Bilali, binabati ko. At syempre si Ogie Narvaez Rodriguez. Si Demsor Escovel. At syempre pa si Arman Bisaya. Arman, condolence sa pagkawala ng iyong ina. Gawa tayo ng paraan para makapunta ang tropa sa wake ng nanay mo. And once again, para sa amin dahil kilala at kaibigan namin ikaw, nanay mo, confidence sa inyo, Arman Bisaya. Yes. At si Ana Valencia naman, sabi niya kailangan naman doon yung uminom ng magnesium at melatonin para makatulog at longest na ang 6 hours na tulog doon niya. Karamihan talaga sa atin talaga hirap na sa pagtulog, di ba? Pero wala bang effect ang melatonin, yung mga pampatulog talaga? Well, nasabi ko na yun sa doktor ko kasi nga nung nagkaroon ako ng sleep problem, di ba, Tito Borgie? Sabi ng doktor ko, ang katawan mo ay nag-produce ng melatonin. So sabi nga noon, kung gusto mo ng supplement, kumuha ka ng 3 milligrams, kanon. Okay lang yun. Hindi naman kwan ang katawan, masisira ang katawan mo. Sabi nga, kaya lang, ang pag-take ng melatonin ay, Diyos ko, kung ano-anong mga napapanaginipan mo, Day. Ganun dahil ang himbing na ang tulog mo.
lagi kang nanaginip. Sarap. Ako mapanaginip ako eh. Ang dami kong dreams. Sarap. Usually mga nakakalimang kwento pa yan sa isang tulugan lang eh. Wow. Lagi ako nagdi-dream talaga. Try, kung hirap na talagang matulog, kailangan mo ng supplement, melatonin is okay. Yung mga Ako naman, mababang Tito doktor. Louie and Tito Gorgie, pag matutulog ako, ang dami-dami pumapasok sa utak ko. Yung kahit di ako makatulog minsan, kung ano-ano lang kung ano-ano. Hindi, kasi nga buhay na buhay pa yung mind mo, 'di ba? Yung gising na gising pa yung mind mo. Kaya nga minsan, pag hindi ako makatulog, gumagawa na lang ako ng linyahan, ng tula, ng nobela. Oo. Hanggang pag gumawa ako ng nobela o kaya kwento, lalong hindi na ako nakakatulog. Kinamag-ana, 8:00 na, magre-report na ako. Wala Yun na. Sandali lang. Lumalabas na yung Do you look lumalabas na at your hanas phone niya. before you sleep? Tito Louie, ang ginagawa ko, Actually, it's not, Pag nag-sleep it's ako, not iniwasan ko good. siya. It's not good eh. Oo. Nilalagay ko siya sa isang lalagyan na. Pero ako madalas ganun eh. Kahit na anong Yung- call nyo, wala na. Pag Ganon. magigising, yung magigising ka sa gitna sa kalagitnaan ng pagtulog mo, yung nagigising ka, titingin ka ng phone eh. May tumawag ka, Ay! may nag-message. Ganun ako eh. Ako kasi siguro naging nasira yung man ugali ako. ko na eh. Paggising ko, Kaya automatic madalas siguro titingin ako masakit sa, ulo ko. sa cellphone. Ayun. Okay, hello muna. Of course, Don Ramos de la Cruz ng Pampanga, Mel de la Cruz, Shari Picho. Of course, magandang gabi po sa inyo or magandang araw Hi, din sa Shari inyo Picho. sa Seattle, Washington. Ligaya Angki dyan sa Alaska. Si Marilu de Guzman na laging nagre-research. Si Marilu de Guzman. Hi, Marilu. Yes. Guzman. Relate daw si Ligaya Angki sa ating pinag-uusapan. Si Vasey Bunsoy, hello sa inyo dyan. Laurel Tagle. And Boss Genervas Rodriguez. Si Rina Alcantara Mayli. Hello sa iyo, Rina Alcantara Hi, Rina. Mayli na babiyahe-biyahe lang. Marilu de Guzman, sabi niya Marilu, nakakatulong daw ang video okay. Nakakatulong daw mag-video okay. Para makatulog. Ako Oo. naman, batiin naman natin, Gorgie, si Neneng Potot Gonzoli, ang lagi nagbibigay sa akin ng mga accessories. Okay. Uy, thank you so much kay Mr. Anonymous. Anonymous. Pinadala ako, Gorgie, ng damit na suot ko. Meron na kagabi. naman. Bukod kay Mr. RC, meron na naman Mr. Anonymous ngayon. Anonymous. Oo. Thank you so much po sa pinadala po ninyong damit at sa pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Oo. May nag-react tuloy din, no? Constantino, hello. Bawal daw mag-video okay. Nakakatulong ang video okay para makatulog. Bawal mag-video okay ng 10 p.m. Ako, nagre-react kayo dyan eh. Sa ano to eh, yung video okay sa Alaska to eh. Sa Alaska, hindi pala. Si Marilu de Guzman pala sa Pasig yata. Si Marilu de Ay, Guzman. speaking of video okay, Oo. share ko lang sa inyo. Hindi kanina bandang alas 2, alas 3, sobrang init, di ba? So ang ginawa ko, pumasok ako sa loob ng bahay, nagsara ako, nagbukas ako ng aircon. Gusto ko kasing matulog. Dahil paano ka naman makakatulog yung kapitbahay ko? Video okay ng video okay. Kahit na ng boses, mali-mali pa Maingay yung mga pa. lyrics. Oo. Ang lakas-lakas. Dahil, yung mali-mali ang lyrics talaga na as in maling-mali talaga. Dahil talagang bumangon ako, muti ko ng awayin. Buti na lang, mabait siya sa akin. Kasi lagi nila akong binibigyan ng gulay. O kaya hindi ko na sila inaway. So may gulay ka ngayon. Mga iwa-iwang gulay, binibigyan nila ako. Kaya Ayun hindi na. ko na nagawang magalit. Ayun na. Oo. Ay, natikman mo ba yung Dubai chocolate na bigay ni Mami Sherry? Ay, ibang klase, no? Ay, sorry, Mami, kasi pagdating ko sa bahay, ubus na. Wala ko natikman. Ang sarap. Inubos nila sa bahay. Alam mo, ang lasa niya, parang, yung ano niya, para siyang may ano sa loob, parang may maliliit na mga buto-buto na maliliit. Parang ganun. buhangin. Pero ang sarap-sarap. Ay, talaga. Ang sarap, grabe. Alam, Ay. wala eh. Alam mo yung Costco? Hindi ko na, wala akong naabutan yung sa Costco bahay. dito, meron na rin silang Dubai chocolate. Dahil alam mo pa ang masarap, yung chocolate ng Japan. Oo. Masarap. Ano pa Masarap. alam mo? Chocolate. Medji ba yun? Medji? Medji, binibigay sa atin ni Tita. Hindi. Ano ba? Meron pang mas masarap dyan na Diyos ko, matatalo na ang Belgium, ha? Ang Lin, masarap din yun. Kaya nakalimutan ko ang Pistachio daw yun siguro yung sa alam ni loob. Juan. Pistachio. Pistachio. Oo, yun sa loob. Oh, Ano anyway. pangalan ng chocolate na yon? Sa Dubai nga raw. Ano nga pangalan no? Hindi ko alam. May isa pang Dubai chocolate na napakasarap din. Napakasarap yung ito, Louie. letter F ang title. Sa mga nakikinig po sa atin, ano nyo nga. Sabi ni Rina Alcantara, mix coconut oil with everything you eat and with your coffee. It will help your brain and read a lot.
Sabing ganon. Para naman sa maiwasan natin ang dementia or Alzheimer. Florbe Fernandez, hello sa inyo. At Dominic Hasim, hello sa inyo dyan. Magbasa ng magbasa daw, sabi, at ma-update sa mga nababasa natin, sabi ni Ligaya Angki. Magtong it, sabi naman ni Ogie Nervaso, magtong it ang huling gabi ng wake ng tatay Patricio ni Kelvin Miranda sa Caloocan. Alam mo baka anong tawag naman kay Ogie Nervaso Rodriguez? Si Olga Miranda. Olga Miranda. Oo, dahil parang may something sila ni Kelvin Miranda. Alam ko na yung pangalan ng tsokolate sa Japan. Royce. Japan ba yun, yung Royce? Alam ko, Tito Luis, masarap yun eh. Hindi, masarap yun. Sa Trinoma meron ng Royce. Oo. Tristan Wyatt Gulay, hello, yes. Tristan Wyatt Gulay. And, magpipray daw ng rosary. Ayun din, magpapray ng rosary. Sabi ng pare, bakit ginawa niyong pampatulog ang pagro-rosaryo? Sabi ng pare. Diba? O yung lote na chocolate, masarap din. Yung lote. Yung sa Korea naman yan. Korea yan. Ko si Ryan Molina Mondihar at si Sita Siniro, ang sabi ni Marilu de Guzman sa University of Manila, at si Arlen Montejo. Hello! Okay. O, i-share na muna natin ang aming chikahan kay Vice Ganda. Okay. At kung napapansin po ninyo, mahigit 1 buwan na absent si Vice Ganda sa It's Showtime nito mga. Kailan lang siya nagkasakit siya, may na something sa kanyang paa. Pero parang nahihiya siyang i-share, nahihiya daw siya kasi katsipan daw. Nangyari siya. Pero heto, ang kwento ni Vice Ganda, doon sa sinasabi niyang katsipan na sakit niya, kung kaya hindi siya nakakapasok ng mahigit 1 buwan sa It's Showtime. Ang katsipan kasi yung nangyari sa akin, kaya hindi ko kinukwento. Parang ayoko ng optics. Hindi, na-injure yung yung right foot ko. May tumubo, hindi ko alam, may tumubo dahil sa ilang taon ko ng pag-heels. May tumubo sa buto dito sa hinlalaki sa ilalim na corn. Parang nagkakalyo siya, something. Tapos nung nadapa ako nung ilang buwan yung nakakaraan, parang na-bruise siya. Tapos nung sinabi nung dinala ko sa ospital, kailangan ipa-therapy kasi may trauma yung part na yun. Hindi ko naman siya napa-therapy. So nag-heals pa din. So lumala siya, parang nabugbog siya, nagasugat na yung paligid ng namaga siya ng malala. Tapos nagkulay po, hindi ako nakakalakad. Tapos akala ko gout. So umiinom kami ng pang-gout. Tapos hindi siya nawawala. Di ba yung gout parang 2 days, 3 days wala na siya. Tumagal siya ng 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa nag-1 buwan na siyang namamaga. Tapos hindi siya masakit, pero hindi ko siya kayang itapak. Yung gano'n. So, napunta ako Singapore, nagpa-check up ako. Tapos yun ang nakita. Takot ako, kala. Sabi ko, ano ba to? Bakit 1 buwan na siya? Tapos hindi siya nawawala. Kasi lumaki yung buong pa ako. Yun. Kaya hindi ko kinakonsin, chip, parang pangit. Yeah, pero at least ang babaw, di ba? Mas maganda na yung gano'n ang kasama. Oo. But what else did you get to do nung fourth vacation mo na, you at least enjoy? Wala. Hindi ko siya na-enjoy. Even my birthday, I wasn't able to celebrate my birthday the most fun way I wanted to. Dahil hindi nga ako makalakad. When we went to Amanpulo, hindi ako makaano sa buhangin kasi hindi ako makatapak. So hindi ko siya ma-enjoy. So hindi ako masyadong masaya kasi hindi ko ma-enjoy. Parang iika-ika ako. Yung ganun. Tapos hindi ako makalabas ng bahay. Sabi ko nga kung nung time na yon meron ako nararamdaman pero hindi pa. Ang dami ko na napuntahang bansa. Oo, dapat ito ni Vice Ganda nung nangyari sa kanyang paa pala talaga. Na syempre may ganun ka nang naisip baka mamaya malala na to or something na mahigit 1 buwan na namamaga yung paa mo. Ibang at klase naranasan mo yan, Gorgie, sa paa mo. Sa akin may dahilan kasi natapilok ako. Natapilok ako. Sa kanya kasi sa kahihils niya. Sa kahihils niya pala yung dahilan at yun na nga lumala nung nadapa naman daw siya. At alam mo, Gorgie, Tito Luis, share ko rin, kapag lagi ka nakasapatos ng balat, nagkakaroon din pala ng sakit sa paa, lalo na kung matigas yung balat. Kaya inanon ako ng doktor na wag ako magsusot ng balat at magsuot lang ako ng malalambot na rubber shoes. Okay. Oo. At nung nasanay na ako sa rubber shoes, sandals na lang ang sinusot ko. Mas maganda sa paa ko ang sandals.
Anyway. Oy, tama pala yung Fix na Dubai chocolate. Napakasarap yun, yung Fix. Thank you, Rogelio Pagdanganan, Clara, ano to? Basta Rogelio Pagdanganan ng Marilao, Bulacan. Sabi naman ni Ronaldo salamat. Andres, sabi niya, mas masarap ang chocolate na tangerine ni Angelo Palmones. Tangerine. Parang nanano ako nun. Tapos, eto pa. Natitikman nyo, no? Tangerine. Tapos, yes. Nakikinig ako kay Juan. Nakikinig ako kay Vice Ganda kanina at nabanggit niya na akala ko meron akong gout kaya nag-self-medicate na lang daw siya. Hindi pala pang gout. Para sa gout ng 2 days. Ano ba yan? Hindi naman masama gout yun, na yun. diba? Masama Don't you ever do that. Don't self-medication. Hindi talaga tama yun. Ginagawa mo yan, di ba? Oo. I think ginagawa rin. Ako medyo guilty rin ako dyan. Pag feeling ko maano yan. Ako ng butika, ano bang gamot sa naduduwan? Ganito. Merong ano po ba kayo? May reseta? Wala. Yung ano lang, yung... Yun na pala, iba yan. Ano lang, yung... Generic? Generic lang. Ito po ang gamitin ninyo. Ganon. Inom ako ng inom nun. Hindi naman pala. Alam mo, ang hilig-hilig ng mga Pinoy na nag-self-medicate at kumukuha ng antibiotics. Correct. Ako'y dangerous yan. Kasi kapag isa, dalawa, okay na ako. Dahil ang antibiotic, kapag sinabi ng doktor, to finish it in 7 days, 7 days yun, hindi 2 days. Sa amin ha, dahil lalala lang yun. Tituloy sa parola sa amin ha, pagka may sakit. Ay, meron pa akong tirang gamot dun. Inumin mo yun. Kasi gumaling ako dun eh. May mga ganun, di ba? Ito pa. Naalala ko naman ang pinapanood ko ngayon yung series na Beef, parang second season na ng Beef. Alam mo, may isang episode, I think episode 4, na ang eksena ay hindi sila pinapansin ng mga nurse sa isang hospital na tinakbo niya yung girlfriend niya. Sa hospital, hindi sila pinapansin. Ang sabi nung lead actor, sabi niya, I hope we will meet a Filipino nurse here. We need a Filipino nurse. Sabi ganun. Kasi alam nila kapag Pinoy, ang nurse ay inaasikaso sila. Nakakatuwa naman. Yan sa Beef. Makikita niyo yung eksena na yan. Anyway, tuloy-tuloy po natin isa pang chikahan namin kay Vice Ganda. Ito nakakatuwa kasi may pinaplano na sila for Metro Manila Film Festival. Pero hindi lang niya isi-share kung ano ang project. Dahil hintayin na daw niya ang Star Cinema na mag-announce dito dahil madalas daw ay nauunahan na niya. Pero nakakaintriga kasi Vic Soto nga ba ang kanyang makakakolab dito? Dahil matagal na pinag-uusapan na magsasama sila sa isang pelikula. Heto po ang kwento ni Vice Ganda. Papagalitan ako ng Star kasi yung dalawang MMF ko na entries, 2 years, yung dalawang magkasunod taon na huli, nauunahan ko yung announcement ni Migo de Rosario sa namumura ako ng Star, yung parang, tagal daw nilang pinaplano yung new movie announcement, yung may ganun sila lagi, yung new movie announcement. Pero bago pa dumating yung nag-a-announce na ako. So, wag na muna. Pero bongga yung collab ko this time. Basta it's going to be a pasabog collab. Pero may ka-collab talaga na bago. Yeah. Na ngayon mo palang makakasama. Kasi yun din naman siyempre ang tagal ko na rin namang nagsasolo movie. So excited din yung mga tao na makita kung sino yung mga ibang pwede kong makasama sa pelikula. Happy birthday, bossing. I love you for life. Kasi mag-movie tayo, bossing. Kasi sinabi ko sa kanya, birthday ni Vic Soto bukas. Baka gusto siyang batiin. So binati naman niya at may pahapyaw siya, gusto mo mag-movie tayo, bossing? Sabi gano'n. Kaya, abangan natin yan. Kung mangyayari yan, kaabang-abang yan. Hit talaga yan. Read between the lines. Collab, sabi niya. Collab nga. So, anong gustong sabihin niya? Correct. Diba? Siguradong magna-number 1 niya. Si Bossing. Kasi kay Bossing alone kumikita. Correct. Mas ganda. Di lalo pa. Yes. Nakumatiin ko muna si Elmer DG Esparago na nagtitinda daw ng pansit ngayon. Hello, Tita Beth Jones. Okay. Very informative. Binabati kita. Very informative daw ngayon ating show, pang senior moment. Sabi ni Ligaya Angki.
At hello kay Leo Parang gusto Avares kong maghugas dyan ng sa pinggan. Palawan. Ano, Yes! Ituloy na po natin ang ating chikahan. Pero bago po yan, paalala po sa atin pong mga misis na mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ng daliri ay alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula at kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis. Fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Dito Morley, bago yan, bago mo naman na iratsad ang iyong pride. Yes. Chika ko lang, kahapon ba o nung Saturday pala, Saturday, Tito Louie, nag-grocery kami. Naloka yung mga kasabay ko doon nag-grocery. Kasi pagdating ko doon sa Smart Dishwashing Paste, bumili kami ng dishwashing liquid naman yung binili ko. Sabi ko, Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis. Fantastic. Nagmula ako doon sa tabi ng naloka sila dahil eksena ako doon. Anyway, Tita Molly. Mami, laundry day na ba? Kulot noo ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, Madan Sibomon Cotton. Gawa ng ACS to. Siyempre pa, pansin na pansin ang aking pagkaputi-puting Yes. Yan ay dahil sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village at hanapin ang maganda't kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontotomy, periodontal problem, root canal, crowns and bridges, at syempre pa ng veneer. Hi kay Dodong Boras. Ay! Well, batiin na rin natin yung mga supporters natin sa Ilocos Labas, si Tita Morley, Tito Gorgie, Snap na nakatutok sa atin ngayon sa television at saka sa kanilang radios, si Mami Grand Araceli Mandaclaso, Ding Ray at saka Grace Lazo, Norma Albano, Liza Ventura Tomas, Mariel De Leon Reyes, Attorney Cedric Corpus, Joel Yap, Dexter Pasion, Eric Angeles, Yolanda Acoba, and of course, Tinal and Lando Ruiz. Uy, Frank Crawford, how are you? Hi, And Frank Campos and Crawford. Marito Guzman. Of course, Lynn. Salamat sa inyong lahat. Yes, and Lynn Figueroa, magandang gabi. Of course, Kokoy Buncan and Kuya Joe Barameda. Yes. Good evening po. Ato, Tito Louie and Tito Gorgie, saglit lang. Utang lang ako ng oras. International Film Short 2026 Gala Premiere. Yan. Ano to? Pagkakataon, ito kay Dudes Maglaki ito. Okay. Unang pagkakataon, mapapanood sa big screen ang mga short films ng mga third year BA Communication student ng Holy Angel University. Final requirements nila ito sa kanilang Introduction to Film course na tampok sa International Film Short 2026. At kung pelikula ang mapapanood sa mismong gala premiere ngayong April 30 sa Marque Mall Cinema. Tatlong anak, isang bubong. Iikot ang kwento sa bahay na kinalakihan ng tatlong magkakapatid. Pero bakit kailangan nilang ibenta? Panoorin ninyo ito para malaman ang sagot. Kasama rin na sa pelikula si Miguel Manican, anak ng seasoned actress na si Susan Africa. How to move on from failed relationship, ang kwento ng kung mananatili. Bida sa pelikula ang Mistress of the Pilipinas, Pampanga 2025 na si Krisha Yesar Rodriguez, ang natatanging gay virgin ng bagong generasyon. Tungkol ito sa friendship na sumisentro sa tamang gay awakening and sexual identity. Iba-iba ang kwento, iisa ang pinanggalingan. Mga estudyanteng nagbigay buhay sa kanilang mga idea upang maibahagi ito sa lahat. Kita-kits ngayong April 30 sa Marque Mall Cinema. Okay, go, go, go! Eto naman, si Beng Mahadera nag-share ng kanyang ng kanyang sikreto kung bakit daw matalas pa ang kanyang memory. Bakit daw? Sandamakmak lang daw na lambingan. At sandamakmak lang daw. Binababad na lang daw niya
ewan ko, hindi ko na mabasa yung iba. Ang halay ni Beng Mahadera. Parang si Beng Mahadera, hindi Mahadera, no? Oo. Parang casual lang sa kanya. Yes, pinapabati ni Leo Havares sina Ann Gabua, Maylene Atienza at Mrs. Rose Rubio ng Nara, Palawan. At of course, salamat din, nakakatuwa itong mga fans club ngayon. Di ba, nung kailan lang sinare ko sa inyo na ang fans club na Dustbia, ni Dustin Yu at saka ni Bianca De Vera ay nagmigay nung nag-celebrate sila ng first anniversary ng kanilang love team ay ng fans club nila ay namigay sila ng mga libreng gasolina sa mga jeepney drivers. Ganon din ang Marvin fans ni Marco Gallo at ni Heaven Peralejo. At nandun mismo si Heaven, sumakay pa sa mga jeepney na binigyan nila ng parang 150 na jeepney drivers na binigyan nila ng 500 peso worth na gasolina. Free gas. Malaking bagay yun. At nakakatuwa itong mga fans club nito na may mga ganun na silang mga makabuluhang mga activities sa pag-celebrate ng kanilang mga anniversary or kung ano man. At wala na to hindi na nagsasama si Marco Gallo at saka si Heaven Peralejo, pero tuloy pa rin ang kanilang fans club. Yes, congratulations. Ang ganda. Yes. At ang gandang gesture. Yes. Tito Gorgie and Tito Louie, ask ko lang sa inyo, kasi hanggang ngayon marami nagsasabi na hindi talaga matapos-tapos yung isyung buntis daw itong si Alex Gonzaga. Pero ang sabi nga daw, biktima lang nga daw ng AI. Ito na nga kasi nga, nagsimula itong si Alex Gonzaga, ng post siya na nung Easter Sunday na nagpapasalamat sa Panginoon ng magandang buhay na ibinibigay sa kanya. Meron kasi siya dun sa thank you for this little life. Sabing ganon. Little life. Kaya duda nila, baka may baby na siyang dinadala. Ako nagdududa talaga ako na nagdadalang tao na si Alex, pero ayaw lang muna niyang i-open sa ngayon or i-bunyag or i-announce kasi nga siguro naniniguro muna dahil alam naman natin ng mga pinagdaanan ni Alex para lang magka-baby, di ba? Pero kahapon nga lumabas na nga itong picture na yan sa tweet or sa X na ang laki-laki ng baby bump. So pinadala ko sa kanya, sabi ko, Alex, true ba ito? Pero alam ko na mahalata namang AI talaga. Sabi ko, true ba ito? So doon lang siya sumagot. Sabi niya, AI po yan, hehehehe. Sabi lang ganon. Pero the rest, nung ilang araw ko siyang kinukulit, kung totoo bang buntis or what, hindi niya talaga sinasagot. At kahit yung ilan pa niyang mga malalapit sa kanya, ay hehehehe lang ang sagot nila. So tuloy, parang madududa ka talaga na baka totoo. Pero nga nilinaw nga nitong si Alex Gonzaga na yung kumakalat na picture na hindi daw totoong buntis yan, hindi yan AI nga lang daw yan. At yung picture, pero hindi niya dinideny na hindi niya dinideny na buntis. Wala lang siyang inaamin talaga. Wala pa siyang inaamin. Wala rin siyang dinideny. Pero ang sabi niya, yung kumakalat na picture ay AI lang daw talaga. Tsaka yung picture na naka-jacket siya, tapos nakalabas yung niya. Yung malaki na yung chan nga. AI lang daw. Well, hindi natin tiyak pero between the lines, yung dinideny niya ay yung mga pictures na sinasabing AI. Pero yung mismo hindi niya sinasagot. Siguro dahil umiiwas siya. Kasi kadadaldal niya, ilang beses na basang nalaglagan, di ba? Correct. Huwag naman sana, Lord. Kadadaldal. I-wish na rin natin na sana magkakaroon na minsan ng anak. Kasi it looks like very eager ang dalawa ang mag-asawa na magkakaroon ng anak. Diyos ko nga, di ba ibang mga tao dyan, merong anak na 7, merong 12, may 16, may 18. At parang napakadaling gumawa ng bata. Pero good luck kay Gonzaga, Alex, na sana ay mabubuntis na rin siya. Kay Vice Mayor Mikey Morada, sana nga ay makabuntis. At hindi na babata si Alex kailangan niya nang magbuntis. Yes. Tita Becky Villanueva Tazuka. Hello, Tita Becky. Magandang gabi. Yun na. Okay. Oo. Pinag-usapan natin kanina yung anxiety, yung depression, di ba? Di bang nilista pala, ilang beses pa nang na-hospital dahil sa depression, dahil sa anxiety. Ang hirap kayo.
Kasi ako na-experience ko yan eh. Dati parang Mahirap walang talaga. Mahirap ano. Oo, mahirap talaga. Yung may anxiety ka o kaya may depression ka, yung basta ka nalang iiyak at tulad ng sinasabi ko si. Ako hindi naman ako umabot sa depression talaga. Pero yun yung anxiety, tsaka yung panic attack talaga hirap. Kasi nung experience ko na nagtitake na ako ng medicines eh. Na nagulat yung isang friend ko na yung friend ko na yun, merong anak na special child na may autism. Na pag nagwawala or what, may tinitake na gamot. So, nung nakita nung friend ko na yun na yung pinapatake sa aking gamot, sabi niya, Gords, iniinom yan ng anak ko. Sabi niya gano'n. So, parang ibig sabihin, medyo malala na yung pinagdadaanan ko. Alam niyo po, ang nakatulong sa akin, acupuncture. Oo nga, kinukwento Acupuncture mo nga, no? talaga. Oo. Kasi pinapakalma yung utak mo. May mga ganung tusok na pinapaklear yung mind mo. Ako kaya mag-acupuncture sa'yo. Mag-acupuncture ka. Ako gagawa para sa'yo. Oo, baka tulala na ako. Tusok ng mga karayom sa ulo mo. Sanay ka dyan kasi di ba may pagkamangkukulam ka, nagtutusok-tusok ka sa Manika naman yun. Oo. Sa ulo mo gusto baka ko gawin. ganunin mo ako. Pwede. Gawin mo akong manika. Mukha pa naman ako manika. Imposible naman yung magkukulam ako itong itsura kong to. Ikaw pa, baka. Alam niyo po, minsan, nagtatago sa ganda eh. Yung mga masasamang espiritu. Akala mo pagkaganda-ganda, masama pala silang espiritu, Day. Oy! Oo. Pero tanggap ko yan, yung maganda ako. Pero yung tapos masamang masama espiritu, pa. hindi. Alice Morris, hello. Di ba Alice Morris, masama siyang espiritu. Huwag mong itanong yan kay Tita Aida. Oo. Bakit? Kasi sabi ni Tita Aida, totoo yan. Mahal na mahal ka ni Tita Aida. Sandali, nabanggit ni Tito Gorgie yung acupuncture na talagang effective. Dito naman sa Western medicine, ang tawag dyan ay dry needle. Yung dry needle na yan na tusok-tusok, ang nagpagaling sa aking frozen shoulder. Usually talaga acupuncture frozen shoulder. Ang dry needle naman, nakita ko sa Japan, hindi siya needle. Yes. Hindi siya mukhang needle yung tinutusok. Ginawa nila kay Lorna yun eh. Para lang siyang thread. Pero matigas na thread na matulis. Correct. Para siyang sinulid nga, matigas. Na yun yung tinutusok sa kanila. Ayun na. Oo. Effective kapag tinusok yung dry needle, talagang yung muscle mo, talagang mag-move ng ganyan. Nakuha ko yung nerve mo. Can you feel anything? No. Pagkatapos tusok na naman siya, magkagano ang muscles mo. Doon nakatulong sa frozen shoulder ko. Bongga. At patingin ko muna, Gorgie and Tito Luis, si Magnolia Fortuna. Yung nagbigay sa atin, Gorgie, ng suha. Ay, salamat po. Salamat po. Nag-share po sa akin ng suha si Tita Morley. Kahit nakita ko naman po siya na tinabi niya muna yung mga magaganda. Tapos yung parang pabulok na, yun yung binigay niya po sa akin. Sandali. Nabanggitin niyo ang suha. Oo. Binigyan kami ni Magnolia Lumba. Binigyan ako, tapos isinare ko kay Gorgie. Tapos sabi ni Magnolia, magbibigay daw uli siya, Gorgie. Oo. Pwede unahin mo muna ako, Magnolia. Ito ang tanong ko. Does any one of you take cholesterol medication? Kasi hindi nag-i-effect ang... Hindi pwede ang suha. Suha, oo. Saan? Huwag kang kumain ng suha if you take cholesterol medication. Kasi tinatanggal niya yung bisa. Tama. Oo, totoo yun. Don't you ever. Kaya ako hindi naman ako masyado kumakain ng marami. Hindi ba kumakain ng marami. Tito Louie, bago tayo pansamantalang magpaalam, may request lang po ang ating mga listeners. Kasi ako gusto ko sana sa Wednesday ko na to sabihin. Ang request po nila kung pwede daw po, makakasama ka naman namin sa Wednesday, baka daw pati na rin sa Thursday makakasama ka namin para tuloy-tuloy ang celebration sa iyong kaarawan! Happy birthday, Tito Louie! Happy birthday, Tito Louie! Happy birthday! Yan ang request ni Lynn Figueroa. Kasi sa Thursday ang birthday mo, baka naman daw ay pwede ka namin makakasama.
At nire-request ni Louie ng mga fans, sana daw daily ka na namin makasama. Yes. Nire-request talaga Para nila kulang ni ka sa Louie. tulog. Tito Louie, ano ang wish mo? Parang naalala ninyo, birthday ko. For the past 5 years, hindi nyo naaalala. Oo nga, in fairness. Oo, Buti na lang totoo yun. kamo, Si Tito Louie ang dami-daming nagre-remind pa sa atin. Mga supporters natin na pinapaalala sa inyo. Tama, oo. Solo pa naman ako dito. Kaya yung pagbati niyong dalawa at mga supporters at listeners, nagpapasalamat ako sa kanila. Pero gusto ko mas matulog, kaysa mag-join ng Tuesday at Thursday. Ay, wala na po tayong oras, Tito Louie. Ay, gusto ko. Dasal na po Mag-pray na tayo sa saliw ng awitin. Pabayaan mo ng mga birthday na yan. Ni Jamie Pascual para sa panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Galingan niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na pagmalasakit, pagtanggap at pagpapatawa. O Panginoon, protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay magiging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Ang minamahal, respeto, ginagalang, hindi yan iniiwan, hindi yan tinatalikuran, hindi yan sinisigawan, hindi yan minumura dahil yan ang taong una nagmahal sa iyo at ito rin ang kahuli-hulihang taong ibibitiw sa iyo. Tandaan po natin, sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal ng magulang. Sa mga kabataang babae naman po na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol ay hindi pinaabort o pinalalalag, hindi pinaanod sa kanal, hindi tinatapon sa basurahan, hindi sinasabit dahil ito ay dakilang regalo ng Diyos. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sa maatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye. Happy birthday, Tito Louie. Happy birthday, Tito Louie. I love you. Thank you, Marilu. Alice Morris, Becky at saka Shari. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino.